Hello po. Si Ma'am Nancy, nalimutan niya din po. Late din kasi ako nagbigay ng link. Honestly, nalimutan ko din na meron. Nag-ano lang, nag-appear lang sa reminder ko. Tapos, si Sir J, di daw muna makaka-attend. Sir Kelvin, are you here po? Ma'am Lars, naririnig ako? Yes, ma'am. Yes, ma'am Jinky. Ma'am Ikaya, can you hear Sige. me? Yes, ma'am. Naririnig po. Nasa Sir Manila Kelvin, din ako. ay, nasa Manila ka din. Sir Kelvin kasi Ay, hindi hello ma'am. sumasagot. Ma'am, sorry po. Nagpunta kasi ako sa kabila, tinanong ko si Ma'am Felicia, tapusin niya lang daw po yun. Sige. Sir Kelvin, pa-minutes naman ako. Sige, ma'am, naka-record naman to, ma'am, no? Yes, sir. Bibigay ko na lang din sa'yo yung recording. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Thank you. Thank you po. Sige po, we'll start po a brief of the background of our program on storytelling. So, this was presented in early 2023, February. And then, nag-start ito ng September 2023 yung unang SO nito. So this is a 5 project program. We started with dengue, and then inuna ko actually itong common colds, then later on si amoebiasis for the 3rd year, then 4th year si fungal skin infections, then the last year would be on rabies. So the title of the program, the whole of it, is Storytelling as Health Teaching Strategy for Disease Prevention and Control in Anafunan, East Tuguegarao City. So this is nag-start po ito, yung results ng study namin noong 2020, which is on the common health problems sa core shelters in Tuguegarao City. Yung results namin, we've seen the top 10 causes of morbidity and mortality. So, in in-include namin yung 5 diseases na common sa mga children. So, children age 6 to 12. So, under common vector-borne conditions, yung project 1 natin on dengue. And then, yung ating project 2 sa usual na mga respiratory infections, yung common colds. And then project 3 yung sa aming amoebiasis, sa waterborne infections. And then yung project 4 is on fungal infections dahil marami sa um, mga respondents nung core shelters ang merong fungal skin infections. And then, yung fifth is yung marami pa ring nagkakaroon ng injuries which result mostly from dog bites. So, dito, ang overall goal natin is to increase the knowledge of the children on disease prevention and control through the use of storytelling using storybooks that captures most of the areas they lack awareness of. So, usually, ang ginagawa natin is, ang in-educate natin yung mga mothers, mga parents, mga teachers, pero yung mga nagkakaroon kasi ng mga sakit na to is yung mga bata, 6 to 11 or 6 to 12 years old. Sila yung nagkakaroon. Then hindi nagkakaroon ng kahit anong change, kahit na ang dami na nating programs for the adults. So baka dapat mag-start sa kanila yon. So dapat alam din nila yung mga prevention and control na gagawin nila para hindi sila magkaroon ng sakit. So this will equip the children with information on how to protect themselves against diseases, therefore lowering yung prevalence among children. So, sa dengue, ito yung makikita natin yung sa ating histogram. Dito, mataas yung cases sa 6 to 11 years old. So, makikita nyo din dito sa second na line graph, mataas sa Philippines and tumataas. So, yan yung unang ginawa
Then ito yung special order namin no September 2023, pero actually nakuha na namin to ng November. That's why merong authority to continue this year na inasikaso ni Ma'am July. And then this is for our common cold. So one of the most prevalent diseases globally. Adults may experience 2 to 5 colds per year and children experience 7 to 10 colds per year. So makikita nyo dito sa red na histogram, 6 to 12 years old din ang nagkakaroon ng maraming colds per year. And isa siyang burden of upper respiratory infection among 5 to 14 years old in Philippines, ranked third between 1990 to 2019. So, dito ang ating project leader is si Sir Kelvin. Siya din ang study leader 1. Study leader ng 2 is si Sir Nico. And then study leader ng 3 is si Ma'am Krisha. So, this is the old nung unang pinropose ito. So, hindi pa makikita dito si Ma'am Darlene. Pero si Ma'am Darlene ay kasama siya sa study 1 kasi wala pa ata si Ma'am Darlene noon. And then may dinagdag din tayo si Sir J. Hindi, ayun si Sir J. Sir J nilipat namin sa study 3. So yung, huwag na nating tingnan yung sa amoeba and ano. So yung objectives, sorry po. So may tatlong objectives. Wait lang po. Okay, commercial lang. Sorry po. So, yung ating tatlong studies dito, ito yung kanilang main objectives or general objectives each. Yung first for study 1 is to assess the knowledge of elementary children on disease prevention and control. So from the results of this study, we will go to the second study, which is to develop localized storybooks on disease prevention and control. And the third study is, pag meron na tayo ng storybook, gagamitin natin yun. So, one group pre-test, post-test, experimental design ito. We will assess already the effect of storytelling on the knowledge of the elementary children on disease prevention and control. So, for the 5 projects, we will be using the same objectives. Wag muna ito. So, sa study 1, ito yung mga mangyayari. Actually, we have already the ethics clearance for the whole program. So, validation of research instrument for itong common calls natin. Ito yung target natin for this August. And then next is inception meeting with school head and then training of data collectors. And then next is data collection of profile of the respondents. Actually, wala na pala yun. Pilot testing or pre-testing of the research instrument, and then data collection on the knowledge of the respondents. So this is some of our pictures sa Project 1 on dengue. Last November, we had a meeting face-to-face. Parang ito, kung ano yung ginagawa natin ngayon. While after this one kasi is we will have brainstorming on the tool. So we did a validation of research instrument. Then after 3 versions,
pinretest namin yung tool on few kids, and then we have remarks there, ni-revise, and then we pilot tested in a small group of students sa ibang school. And then we had the inception meeting dun sa ating Anafunan Integrated School, kung kailan gagawin, kung anong mga gagawin. So alam na nila to kapag magpa-project 2 na tayo sa kanila, since nagawa na sa kanila on project 1. And then these are our preparation for study 1 data collection last time. We prepared school kits for the kids, and then yung ating informed consent, and then yung ating mga office order. So some pictures for the data collection. So iba yung days ng data collection namin for different grade levels, since iba-iba sila ng levels. For example, itong mga grade 1, kailangan one-on-one yung interview sa kanila. Dapat guided yung interview sa kanila. Same as for yung grade 2, since hindi pa nila masyadong maintindihan or baka hindi pa nakakabasa yung iba. So we have pictures also for dun sa mga tool na ginamit namin. But for other grade levels, ito grade 3 and 4 is kaya na nila on their own na sumagot. So may hindi na one-on-one to. And then for grades 5 and 6, ganun din, hindi rin siya one-on-one. So after that is data analysis na. So frequency of correct answers, and then we ranked by most common mistake, kung ano yung most common mistake nila. Then for the study 2, we used that. We had meetings on the storyline and highlights of the book. And then evaluation of the book, content, and face validation ito. And then pre-testing, series of revisions, then printing of books, and then copyright. So ito din yung nangyari doon. We had a story writing course with Dr. Jom Antonio of UP. And then I shared that sa mga study 2 proponents. And then we wrote yung storyline and kung anong gusto naming maging itsura of the storybook. So ito yung naging output. We had it content and face validated. Pina-check din namin yung pagtagalog and yung for the English critic, pina-check din namin ito, pati Filipino version niya. So for the study 3 is to assess the effect of storytelling on the knowledge of elementary children on disease prevention and control. So ito, hindi pa nagagawa for project 1. Although tapos na namin itong training of storytellers. So itong storytelling itself and data collection on the knowledge of the respondents, hindi pa talaga siya nagagawa. That's why we'll wait for this before we even start with data collection of study 1 ng project 2. But we've already prepared yung mga things na gagailanganin, yung ating ipamimigay na kits for the kids and yung food for the kids natin. And then we also had a storytelling write shop already. So meron tayong mga babayaran na storytellers para pare-pareho, walang maging confounders later on sa mga kids of different grade levels. So ito yung aming printed storybook for project 1. Yan si Lala. Okay, so these are the expected outputs for this program. At least 10 na copyrighted storybooks, at least 5 short books, of course, journal articles. Also collaboration with PCHRD. Since the results ng study na funded ng DOST-PCHRD ang ginamit dito sa ating storytelling program. And then collaboration with DepEd since yung mga kids ang mga may kailangan nito. Actually, hindi pa natatapos itong study 3 ng project 1.
nire-request na tayo ng mga ibang schools. Gusto na nilang makapag MOA para makapag-storytelling dun sa kanilang mga lugar since uso daw ngayon ang dengue. Of course, policy brief, advisory, and terminal report, another expected output of this program. So, ang gagawin talaga natin ngayon, mga moms and sir, is to do the uh, tool for the common colds to assess the knowledge of children on common colds. So itong mga papakita ko ay para hindi lang tayo mag-start from scratch. Though turf ito ni Ma'am July, Sir Kelvin, and Ma'am Krisha. So kayo ang magsabi sa akin kung anong include natin or hindi natin i-include. So if you've seen kanina yung slide natin on the tool that we had for dengue, only 10 questions, 20 questions ang meron. And since these are children aged 6 to 11, ang responses na meron dito are yes, no, I don't know. And then, makikita nyo na yung mga items, hindi siya puro tama lahat. So, meron kaming coding doon kung ano yung mali so that hindi sila puro oo lang, oo, oo. So, since yung iba for grades 1 and 2, guided yung pagsagot ng questionnaire, pwede nating guide yung mga students kung ano yung mga tanong about that. Kasi sa amin, tinagalog din namin yon. Although, while talking sa mga students, malalaman mo kung anong mas gamit nila na language, kung ito ba ay English or Filipino talaga. So, Sir, Ma'am July, Sir Kelvin, tsaka Ma'am Krisha, baka dito nyo kami masabihan kung ano yung pinaka-importante dapat na alam. Dito, hindi nyo makikita kasi common mistake ng proponents nung dengue, especially kapag hindi nakapag-attend nitong ating first meeting, is magbibigay sila ng suggestion na dapat mayroong for symptoms or knowledge on the viruses or the common colds itself. So, kasi ang ating project or ating objective is for the children to know yung prevention and control of common cold. So, wala ditong any symptom, etc. So, meron ditong transmission, makikita ninyo, since yung transmission, kung alam nila yon, makokontrol din nila yung pagkaroon or pagkalat ng common cold. So, tell me kung i-include natin itong mga to or hindi natin i-include or kung ano ang best way kung paano natin i-state yung mga statements natin for the tool na gagamitin natin. So, we start with, pag meron kayong suggestions or gustong i-add, sabihin nyo lang. Kasi ano lang to, listing lang to. So, actually, tatlo itong kakalist ko lang kanina while waiting for 3:30. So, yung number 1 natin is on washing of hands often. Ma'am July, Sir Kelvin, Ma'am Krisha, ano po sa tingin ninyo? Or, Ma'am, paano kaya dito sa wash your hands often? Baka mas okay na kung ilagay natin yung gamit ng soap or alcohol or actually, disinfectant, sir, ganyan? maganda yan kasi makikita nyo sa next na mga, ano ko, ang tawag doon? Meron akong paulit-ulit tong wash your hands. Asan ang wash your hands? Ayan, wash hands after coughing or sneezing. Sorry, wrong spelling. Then washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. So, naulit to. Sige ma'am. So, So, sorry po. hindi okay lang, sir. Sabihin nyo sa akin kung ano ang magandang ilagay natin. Since ililimit natin to 20 questions lang yung ano kasi, attention span ng mga bata. Medyo maikli lang. So, anong magandang ilagay natin? Wash your hands often. Wash your hands after coughing or sneezing. Washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Sir Kelvin, ikaw na magsulat mamaya kung anong-ano. Hingin ko na lang sa'yo kung ano yung tool. Ma'am Yes Krisha, ma'am. ano po?
Ma'am July, ano pong ano natin? Kung saan tayo? Or ilagay na lang natin tong tatlo, sir. Kasi magkakaiba naman yung isa, Yes, ma'am. open. Yung Pwede lang naman isa, po, ma'am. kapag may Opo. sakit siya, so after coughing or sneezing. Yung isa, yung pag-wash ng hands nila, parang proper, ano, of washing hands. Opo. Okay lang naman po, ma'am. So for Asan the yung isa, ma'am? Wash ito, hands after coughing. Tapos yung isa, ma'am, yung at least 20 seconds. yung isa, ma'am, nandun dito sa first slide natin, wash your hands often. Okay lang, ma'am Jinx. Na tatlo muna. So, tatlo muna. Sir Kelvin, retain yung tatlo muna. So, yung Yes po, pangalawa ma'am. dito, Opo. avoid close contact with people who have colds. Repetitive din to, makikita nyo later on. Asan na to? Saan na to? Ano ba yun? Avoid close contact with people who have colds. Wala naman. Wala pala siyang katulad. Hindi, sabi niya, pagod. Pagod daw siya, sabi na niya. Militan na rin kasi pagod. Oo, sabi niya, nabigis. Tunay kong nabigis. Nasa? Nagsitil ka? Hindi siya sabi ko yung business, hindi ko pang business. Luto ka sa pants. Sige na, tama, huwag ka masyadong sensitive. Sorry, guys. O, sorry na rin yung business. Siya yun. Wala naman siyang katulad, sir. Na ako pag-galit na ikaw. Ma'am. Sorry na. Pwede natin itong i-retain, no? Ma'am July? Yes po. So, retain muna. Yes, ma'am. Sige po. Opo. Sige po. Itong third and fourth, hiniwalay ko lang to since bawal naman sa mga statements kasi natin yung loaded siya. So, ito, do not touch your nose when around people with colds. Do not touch eyes when around people with colds. Actually, meron din dito, yung ito, avoid touching your face, nose, or mouth with unwashed hands. So, parang yung tatlong yun ay magkakamag-anak. Parang ako, dun ako sa kahit na walang people around with colds, wag nilang hawakan yung face, nose, or mouth nila with unwashed hands. Kasi hindi naman nila alam kung merong colds yung tao or wala. So, Sir Kelvin, ikaw na bahala dun kung tatanggalin itong first two na do not touch your nose and eyes. So, ito Noted po, yung, ma'am. Noted. ito natin, cough and sneeze in facial tissue and dispose of the tissue promptly. Ito kapag may sakit na, meron tong mga katulad, kapag ikaw yung may sakit, cover your mouth when you cough and sneeze into your elbow. Tapos, meron din, wala, yun lang. Ito, yung before you cough or sneeze, make sure that you are a safe distance away from people. So, control din kasi yun. So, yung tatlong yun, magkakamag-anak sila. Hindi ko alam kung anong maganda or hindi magandang sama. Sir Kelvin, ikaw na bahala dun. And then yung next natin, clean surfaces with disinfectants. Kamukha niya itong si ito, parang kamukha niya itong don't share towels, silverware, or beverages. Itong colds can also be spread when a sick person touches you or a surface like doorknob that you then touch. Tapos, itong disinfect frequently touched surfaces and objects including toys and doorknobs.
So, yung tatlo din na yun, magkakamukha din sila. Siguro, Sir Kelvin, ang ano dito later on, pagsama muna sila. And then siguro we revise yung mga statements kung ano ang best na makaka-capture kung maintindihan ba ng mga bata. Ito po, Yes po, ah, ma'am. Opo. crowding increases the risk of exposure to colds virus. Mag-isa lang to. So, mahilig kasi mga bata, kunwari, pupunta sila sa playhouse or kapag may sakit sila, papasok pa rin ng school. Actually, meron dito pala yun. Ah, wala. Parang meron ako nakita. Wala. Hindi ko ata natapos. Meron nakalagay dito, stay at home kapag ano. So, mag-isa lang tong si crowding. Syempre, hindi maintindihan ng bata yung crowding. So, yun na magiging ano natin later on. Pag na-draft na ni Sir Kelvin, yung tool natin dito. Then this one, common colds spread through airborne droplets that are coughed or sneezed into the air by the sick person. Hindi ko alam kung i-include pa ba natin to. This is yung showing yung transmission or doon na tayo mismo sa mga prevention na kapag may ang tawag doon dito, yung avoid hugging, kissing, and shaking hands mismo, ganun. So, hindi ko alam kung dadagdag pa ba natin kung important na malaman nila yon. For me, parang important to para maging ano sila kapag may nag-cough or nag-sneeze sa ano nila na tao, is maano nila na baka may sakit yung tao. So, ito na-cover naman na yung sa doorknob, itong kapag sila may sakit. Ito naman is for prevention. Since covered natin si prevention, itong palakasin yung immune system nila. So, pwedeng magkaroon pa rin sila ng sakit pero konti lang yung sick days kasi nila kapag strong yung immune system nila. So, uh, gawing statements na lang ito siguro na kapag mag-eat well sila ng balanced diet is mas lalakas yung immune system nila, mas mapoprotektahan sila against mga common colds. Ito, adequate sleep, drink plenty of water, yun, at saka yung get active, apat ata yun, to yung palakasin yung immune system nila. And then ito, prevention again, wearing of face mask kapag alam nilang may sakit or sila mismo yung may sakit. Ayun pala yung stay at home when you are sick. Tapos ito, sa mga bata kasi mahilig sila nito, yung nag-hug sila ng mga playmates nila, nagkikiss and shake ng hand. So, ito dapat yung, I think, maiwan sa tool natin. Then, yun lang ang nakita ko. Mukhang mas marami siya sa 20, pero kaya siguro nating makover naman lahat. Dito, after we have, actually yung sa dengue, nagkaroon ng tatlong versions nun. Before pinretest, tayo din magpipretest niyan sa mga iba't ibang bata of different grade levels. So grade 1, 2, 3, 4, 5, tig isa-isa lang. I-check natin kung naintindihan ba nila yung question. Tapos magpa-pilot test din tayo to 30 students. So 5 times 6 grade levels lang yon. And then check natin kung may mga items ba na hindi fit kapag tayo ay nag-run back sa alpha later sa pilot testing. Ma'am, sirs, meron po ba kayong i-add sa ating mga statements? Ma'am Lars? Baka meron kang gustong i-add sa ating mga statements kahit hindi tayo respiratory therapy. Since Yes, ma'am. malalaki na yung anak mo, ano bang magandang i-add? Yeah. Ma'am Ikay,
Hindi kasi itatanong ko lang kasi bali ang target respondents natin dito, sino yung mga sampling population natin, ma'am? Grade 1 to 6, ma'am, sa Anafunan Anafunan Integrated School. This is on control and prevention Yes, ma'am. question Control yan, and ma'am, no? prevention. Yes lang. Yes po. Yes. Sa codes. So, Actually, meron tayong Ma'am Lars, dito kasi ang problem namin sa mga kids, dapat exam type siya or nawawala. yes, no, I don't know Yes, lang. nawawala. Since kapag sila ay naka-Likert, wala kang makukuhang tamang sagot. I mean, wala kang makukuhang matinong Yes, ma'am. sagot sa Tama yun. kanila. Yes po. Yeah, Kaya tama yun, ganyan ma'am. yung aming ano po. Oo. So, dun sa hand hygiene, meron na siya, ma'am, no? What Meron, about, ma'am. hindi ba natin, yes, ma'am. Hindi ba natin i-include yung mga, yung sa limiting sa virus transmission? Meron, Like, ma'am. for Like example, yung, meron isa yung sa avoiding crowd, yes po. pero baka Face mask. pwede din natin yung sa disinfecting surface Yes, ma'am. Na hindi madalas yung mga yun. ginagawa. Opo. Oo, Meron, na ma'am. hindi ginagawa. So, pwede natin tapos narinig ko yung sabi nga you are going to boost the immune system. Mm-mm. Oo. And then bali adequate sleep, diet, include natin yun, ma'am, pati yung Yes, exercise. ma'am. And then sa stress management. And of course, yung sa exposure sa sun, sa vitamin D and vitamin, increasing, crucial immune system by exposing Mm-mm. sa vitamin D and C or Yes po. Tama pala yun, Sir Kelvin. Panote ako. Wala dito oo, sa listahan ko yun. Yung pagtitake Yes, nila oo, ma'am. ng vitamins. Vitamin O, C. Opo, opo. oo. So yun, at ma'am. saka Yes, ma'am. sunlight. Tapos, Opo. sa sunlight din, oo. Tapos, pati rin yung sa natin sa zinc, Zinc, which yes po. is Vitamin C actually a and zinc. potential Opo. cold fighter. Pero paano natin i-phrase yun, ma'am? And then, dun sa naman din, dun sa um, avoiding contact with sick individual, sabi nga na Yes, ma'am. Marami nag-i-sneezing and dito. everything. So, marami, okay. So, yun, ma'am. Tapos, what about vaccination? Actually, ma'am, wala kasi tayong vaccine. Tama po ba ako, ma'am? July, Sir Kelvin, Ma'am Krisha. Wala tayong vaccine for common colds kasi meron silang 200 strains. Tama ba, Mhm. ma'am? Hindi po kasi kami Parang ano na siya, RT. ma'am. Parang under na siya kasi sa flu vaccine. So, isama natin siya, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. thank you, Pero ma'am. yung sa flu vaccine na lang siya, ma'am. Oo, Kasi isama yearly natin din naman yun. yun na pwede. Yeah po. When, Yeah, ma'am? Sir Kelvin, isama natin yun since din siya, protect din siya Yes sa po, ma'am. kanila. Nakaka-prevent pa rin siya. Yes Oo, po. para Kahit na magiging hindi. holistic, ma'am, para lahat may isali. And Yes, then, ma'am. Yes. iniisip ko rin, ma'am, di ba, you're going to, to have enough rest, mga ganon, adequate sleep. Yung mga yun, ma'am, di ba isasali yun? Meron, ma'am, Kasi, nandito po sa atin. Adequate sleep, balanced diet, drink plenty of water, get active or exercise. okay, Yun, ma'am. yun lang yung nandito sa Oo. listahan natin, ma'am. Mm-mm. At saka, syempre, yung sa environmental factor kasi din, ma'am, pagka depende sa pinag-i-stayan din nila. So, Ay, yung situation din. Di ba natin yung sa air situation, yung humidifying the air? pwede, ma'am. Pwede yun. Mm-mm. Actually, dito meron akong nakalagay, cold weather doesn't cause a cold. Kasi normally, ang inaano ng mga tao is kapag malamig,
is magkakaroon tayo ng colds, kaya cold siya, cold. Yes, ma'am. Pero Oo, di yung ba? reason natin dito is yung sa virus, kasi pag cold weather, laging nasa loob tayo ng house, mas ano tayo sa crowding, parang ganon. So, maganda din yung sa environment siguro, Sir Kelvin, para maano natin. Anong pwede? Saan ba nag-i-stay? I think ito na yun yung kapag may sakit, dapat may sakit doon, ang tawag dyan, naka-isolate ba Naka, siya? Or naka, kapag yung oo. room niya is i-disinfect, diba? Hindi ko alam kung anong Yeah, tama ba oo. dito. So yun lang ma'am Ikay. Yeah, thank you. Para at least magiging holistic yung approach natin Yes, lahat. ma'am. Thank you sa Oo. inputs. Yes Yes, po. ma'am. Thank you, ma'am. Nandito ako sa Noted Manila ba? ngayon. Thank you for joining, ma'am, kahit nandiyan ka sa Manila. Oo, Bibisita hindi mo ka ang na, mga bebes mo dyan. buti nga naalala ko din, buti nga nag-message ka, ma'am. So at least kapapalit ko lang, kadarating ko lang din. Anyway, mas, Yes, ma'am. naka-join din. Anyway, Okay, yun thank you, lang ma'am. naman dito, ma'am. Tapos ida-draft na ito later on ni Sir Kerwin. Bibigyan ko siya ng template na ginamit namin dun sa dengue para makita niya kung paano na state din. And then, Yes, ma'am. mag-ano Kasi din siya ng, oo, kung grade 1 to 6 yan, ma'am, paano ben, para pareho na lang? actually, Pero ma'am, though hindi. yes or no, Ah, pare-pareho siya, ma'am, pero yung grade 1 and 2 is guided siya. Si yeah, grade 3 and okay. 4, 5, 6, sila laga pa ang parang exam, ganun, ang magiging Okay. dating. Siguro grade 1 to 3, ma'am, yung guided. Grade 4 Sige, to ma'am. 6 na siguro yung ano, ma'am. Yung sa kanila na. Oh, Sige, yes, ma'am. ma'am. I-ano natin to since panibagong project naman. Basta ganun din ang mangyayari sa post-test nila na guided Yeah. si, ano natin, Grade si 1 to grades 3. 1 Yes, to ma'am. 3. Yes po. Yes, ma'am. Thank Okay, you, yun ma'am. lang, ma'am Ikay. Thank you so Yes, much. ma'am. Sige, ma'am. Ma'am July, meron po ba kayong i-add or comments or suggestions po? Ma'am, siguro i-go over din namin, ma'am. Tapos mag-feedback po kami para mas matutukan namin, ma'am. Yes, ma'am, kasi kaya sa inyo talaga tong project na to, mga artists, kasi wala naman akong alam dyan. Nakita ko lang sa net lahat to. Charot. Itong Yes, nakita ma'am. ko para meron tayong baseline. Opo. Kaya kung sa tingin nyo anong pinaka-important, like yung addition na suggestion ni Ma'am Lars, yung sa environment, wala kasi akong na ano na ganun. Kung yung humidity ba, mas nag-grow ba yung mga ano na to? Mas madali bang mag-transfer kapag ganun? Hindi ko rin alam. So, i-add natin yun. Ma'am Krisha, meron po ba kayong i-add? Hello, ma'am. Okay naman, ma'am. Meron palang Yung pinapagawa ano na sa'yo si lang, Sir yung sa may Nico. hindi oo nga, pinapaayos niya sa akin yung mga para sa meeting bukas. May meeting ka bukas? May meeting tayo bukas, ma'am, kasi Al- faculty meeting. After ng ano natin? Yes, ma'am. 2 p.m. ba yun, ma'am? Yung request na meeting natin bukas? Ay, 1 p.m., ma'am. After ng orientation natin ng morning. Sige, ma'am. Sabihan ko din si Ma'am Jen kasi nagre-request siya na mag-meeting kami para sa paggawa ng college research manual. Sabi ko bukas. Meron Sige, pala tayong ma'am. ano Nakaano bukas. siya when mag-post yata sila mamaya ng office order, mother. Sige, ma'am. Mag-cancel ako. Ma'am July, yun pala yung Yes. sasabihin ko sa'yo. Nagre-request kasi sila Ma'am Jen, tsaka si Ma'am Rox na mag-meeting for the creation of a college research manual. Siguro dapat nandun ka kasi ikaw ang ating campus research co-or. Yes, ma'am. May date na ito, ma'am? Bukas dapat, bigla-biglaan, di ba? Ma'am, Bukas dapat. naka-travel din kami ni Sir Kelvin bukas, ma'am. Okay. So, wait pala. Ay, ano na lang natin, Ma'am July, next Yes, time. ma'am. Yes, ma'am. Opo, kasi parang ilang years na yun na balak. So, wala pang nangyayari. Sige po, ma'am. Sir Kelvin, finale. Para tayo ay matapos na. Any
more comments or suggestions po para sa ating tool? Ano, wala na si Sir Kelvin, naglipat na ng kwarto siguro. Hello. Sorry, ma'am. Tawag nito. Yung ibagdagdag ko sana talaga kanina ma'am is yung vitamins po. And then, i-check ko ma'am kasi hindi ako sure kung kapag may alaga ba silang pets could affect also pag magkakaroon sila ng cold. Pwede bang mag-carry ang pets ng virus? I-check I'm ko not, pa ma'am, i-confirm ko ma'am. yes, baka Though, meron or what, opo, wala. opo. Sige Tingnan ma'am, natin. opo. Sige po. Sir Yes ma'am, Kelvin, opo po. mahingi ang first draft mo. Ma'am? First draft ng tool. I-send ko to sa'yo, tapos magda-draft ka ng tool. Sisend ko Sige yung ma'am, tool opo, namin opo. sa Yes ma'am. O, Opo, baka opo. next Yes week ma'am. ng Monday, ready ka na. Sure ma'am, when ma'am? Oo. Wala namang pasok ma'am. Tuesday Baka pala. bukas ready ka na. Hindi ma'am, hindi pa bukas. Sige ma'am, Monday po, isend ko na lang po sa GC Oo, para kasi at least actually, makita po ng iba po. Oo, after mo ma-draft, for example, bukas ma-draft mo, pwede mo nang sa amin nila Ma'am July, ganyan, tapos mag-comment, ganyan. Opo, Lalo na yes kay ma'am. Sir Julius kasi part siya ng study 1. So, Sure ma'am, sure po. magko-comment siya dito. Ganon. Sure ma'am. Opo, Okay opo. po. Sige ma'am. Ma'am, sirs, pa-open naman ang camera pang lang natin for the first meeting natin. Wait lang, pasok lang din ako. No, sir. Ako nga may bit-bit Okay. pa na baby dito, oh. Tada! Ito pala recording time. Ala, Sir Kelvin, ikaw na mag-picture. Ikaw naman ang handa. Ikaw naman ang nakakat ang Opo, hair. opo. Kami kami. Wala pa naman siya sabi. Pero phone ang gamit ko ma'am. Pero sige Ay, oo po. nga pala. Ako lang pala naka-laptop. Wait lang. Sorry, sorry. Daddy ko rin mama na wait lang, bababa ko lang. Paano po sila mo na kayo, mag-shot mo na kami sa first day. Bigyan na mga instructions. Kunin mo na yung mga email. Station, yung system, tapos po. Nagising na si Shobe. Tuloy kayong dalawa. Wait. Ate, kunin mo nga. Okay, smile. Swimming. Wait. Sorry. Bakit? 5:30 na ba? Mamayang 5:30. Okay. 1, 2, 3. Thank you po. Yun lang. Salamat Thank you ma'am, thank you po. Thank you, Ma'am Jinky. Pasensya ka na, Mother. May Pasensya na tinapos kayo. kasi ako. Sorry. Bye-bye. Okay lang, ma'am. Bye.